Ito rin naman yung game 1 draft nila and na-pull off nila yun. So, hindi na ako magugulat talaga if magamit to ng Shinori sa tama. Yeah, tsaka baka execution na lang talaga yung kailangan ipakita dito. Let's see on that habang papunta tayo sa game. Pero ikaw ba, Onel, after what we did see, it's basically comfortability at the end of the day, no? Doon kasi sa, babalikan ko yung sinabi ni Santi na mas madali talagang ma-pull off or ma-execute yung lineup dito ng Aurora Hunters because parang sobrang dali i-layer ng mga skills eh. Pwedeng mauna yung traction pulse, pwedeng mauna yung fatal links coming from that Atlas, and doon na magsusunod-sunod yung follow-up for Aurora Hunters while Shinori naman, andun pa rin yung beautiful execution nila with their lineup na I think praktisado na nila yung gantong lineup dahil yun din yung pinakita nila ng game number 1. Ano, game number 2, it's either redemption mula dito sa Aurora Hunters to force a game number 3 or will the rookies coming in from Shinori X-Touch actually deplete the lives of Aurora Hunters? We do switch sides, maging blue sa ating Hunters and looking at it, ang hirap din pala ng mid lane Kimi up against sa Hilda, talagang hindi ka makakarap. It's almost similar sa Lilia pero constant tong damage compared Ang problema lang dyan, pag may Radiant Armor na yung Hilda, ayun lang. Nadali si Sena. Napagpigyan. Mali siya dito ng tinawiran at naging ready ang Aurora Hunters for that rotation coming in from Sena. So malaking kalugian na kagad. Pero again, pag naka-Radiant na ang isang Useless, Hilda up against the Kimi, parang ang hirap na paganahin ng Kimi. Kaya mamaya, ngayon, kailangan sulitin na. Kailangan na sulitin ni Eska po yung advantage siya. Op. And mukhang si Maki makakaramdam mula kay Atams. Bumibeteran moves na ang Aurora Hunters. Sobrang hirap kasi talaga kalane ng isang Melissa lalo na in today's meta na sobrang laking factor ng laning stage and knowing an Obsidia hindi ganun ka-aggressive pagdating sa laning stage eh. So if you want a marksman that can pull you up into the early to mid game, Obsidia might not be the answer, but I think Shinori X-Touch does have a plan for this one, but we cannot count out Aurora Hunters dahil dun sa kanilang engage, getting that little wonder and picking off Senna in the early game. Meanwhile, no, it is all early rotations para dito sa Aurora Hunters just to provide them a little bit of breathing space pagdating dito sa first circle ng ating game number 2. This is the problem now. It's a 2v3 situation top lane. Flicker Force out. flicker para kay Vlaz. So laking kalugian na kagad. Pero nakapwesto rin naman yung Shinori X-Touch. There's still a chance na kumontes sila at makipag-retrihan. Pero si Damyo nag-aantay ng level 4 para magamit niya nga yung Fatal Link sana. They're trying to delay the turtle take. Pero as of now, dinidikita na siya ni Vlad. Nakapwesto rin naman on to Kiri and hindi pa ganun kakunat. Nakakaramdam siya mula doon sa ginagawang pokes ng Aurora Hunters and the turtle is still up. Pwede pa rin nila itong lapitan pero si Sena naispatan na ni Vlad at dahil alam na ni Vlad na medyo malayo, binlitz na agad to ni Denjiro and Blast at ang posibleng mapagdiskitahan pero okay na sila doon sa turtle na nakuha nila. Ganda rin actually ng zoning doon ni Vlad, no, na kahit gusto pumasok ng isang Nolan dito ni Sena, talagang hirap lang pasukin. That's why I feel like they just opt out para dito sa first turtle ng game. It was a macro game for Aurora Hunters na hindi naman nila kailangan mag-engage ng isang team fight laban sa Shinori X-Touch. Nung nakita nila na na-burn out yung dalawang flicker for the members of Shinori X-Touch, naging satisfied nila na sila doon and alam na nilang hindi na gaano makakapalag ang SXT sa first turtle na yon. Therefore, taking advantage of the opportunity and then taking that first turtle of the game. In 3 minutes, no, it's already mass rotation mula dito kay Uy. Denjiro checking out itong Aray ko. offline natin. Si Denjiro nakaramdam na naman. Ang ganda naman ng ginawa nila dito. Pero may Fatal Link sa gagawin. Kaso nga na makakatras. Andun na naman yung gagawin nila na pag final slash. And it's gonna be enough to punish the overextension coming in from Damion. Mukhang ang goal ata sana niya dito iligtas si Denjiro pero it was too late for Aurora Hunters. And sa isang iglap yung kalamangan na nai-imbak na nila kanina for the first turtle, biglang mawawala at mapupunta na naman ang early game sa Shinori X-Touch at mukhang mag-i-invade pa. Ito na naman, no, momentum in the side of Shinori pero there's still a fight continuing sa mid Ayun lane. lang. Sumobra si paring Kiri. Not good, no? Kasi now madidipit sana yung early aggression na gustong gawin ng Shinori. Mukhang masyado nga naging aggressive doon ang side ng Shinori X-Touch dahil masyado nilang in-underestimate rather yung knockout strike na meron dito si Denjiro, therefore backing out and siguro napat-throw body na lang ng biglaan doon si Kiri and much better na siya na lang yung ma-pick off rather than sila Sena.
Looking at it, early rotations na naman. Parang araw-araw natin nakita XXT in the mid lane now. Aray ko, sumobra naman dito si Vlad at Wala mukhang na huli. mabibigyan nga siya at si Kiri naman ay makaka-atras pa dahil doon sa innate passive na meron ng isang Hilda. Pag nagtago lang to sa damo, makapag-regen talaga pero yung flicker ni Vlad, gagamitin niya defensively, just trying to escape in the hands of Aurora Hunters. Pero ayun na yung hand of phone. Tinamaan si Escapo, wala na ata, wala mula doon sa payong. Napakatindi ng ginagawa ditong combi ng Shinori X-Touch. At si Denjiro medyo low pa. Go away ang gagamitin, just try to save. But Damian is gonna be falling down. 2-man down para sa side ng Aurora Hunters. Third na nakuha pa ng Shinori X-Touch. Grabe itong mga rookies na to. And it feels like deja vu every time kahit na merong onting mistakes kanina as they do look towards objective top. Napitas pa si Na-fracture, Denjiro. boss! Na-fracture! Babawi ata si Atoms pero mukhang hindi niya na ata kaya ngabulin. Ito ang kagandahan sa isang Nolan. Unli dash kung unli dash tapos andyan din naman yung damage. Kaso nga lang grabe naman si Blas. Kala ko makatakas pa, boss eh. Uy! Kala ko ay! Uy! Gagalawan ba? Ay! Gagalawan ba? Ay! Parang, Okay. ano talaga? Yun talaga eh. Kumbaga sa Death Note, nasulat na yung pangalan niya eh. Pag nadaya mo pa yun, iba ka na. Ibang-iba nga talaga yung nangyari. And gusto ko lang i-highlight na na-bait out ng Shinori X-Touch yung Fatal Links doon ni Damian from that second turtle. Tapos gusto ko rin i-highlight doon si Kiri na zoning out the two members na sobrang laki ng damage for Aurora Hunters, which is itong si Escapo at si Denjiro na na-divert yung attention nilang dalawa kay Kiri, therefore taking advantage at mukhang nagkaroon ata ng magandang spacing doon si Kenma na ma-pull off yung kanyang combo with that umbrella. And looking at it, very tough times para sa Aurora Hunters. You see small mistakes not happening towards SXT. No, may onti lang. Pero for Hunters, it's always just face-forward approach na talagang hindi nila matapalan kahit na it's almost a 1v4 at most. Aray Parang ko. dehado pa rin sila. Even the Fatal Aray. is not doing anything man dito sa side ng Aurora Hunters. Tinipihan pa ni Shena, no? Parang nang asar pa. Parang belat. Parang hindi mo tinamaan. Doon sila nadadali sa mga ganong pagkakamali. Ayan, grabe. Grabe man punish yung Shinori X-Touch. Ngayon, masasabi natin na nakakatakot tong kupunan na to. Kahit hindi pa nila natapos tong serye na to, alam mo talagang may ibubuga sila. And si Damian ngayon, dahil wala nga siyang Fatal Links, maaaring mabigyan yung mid lane nila. Kaso nga lang yung traction pulls, hindi ko connecta. It's gonna be Aurora Hunters still. Wala silang magawa. Talagang bibigyan nila yung objectives ng ganyan. Magkaantay sila. Ang hirap ng laro na to para sa Aurora Hunters. Hindi. Ang ganda rin ng takas na. Yan na rin. Okay, Maganda ganda. rin. Pinakita lang naman. Mukhang may pag-amba na ginagawa nga. Ayun na! Fatal Links, Links. So, mama na yung Fatal Links. Kaso nga lang yung Arlot lang na huli niya. So, makatakas pa rin talaga. But si Vlad ay makakaramdam. Andiyan naman yung one to phone. So, hindi makapag-dash. Itong si Denjiro. So, nung naputol na yung tali, mamba out kagad. But a fracture will connect. Coming in from Sena. Pero si Blas, dash lang ng dash. Andun pa naman yung final slash. Talaga nakakaramdam sila. The layering. Yung in-out moves ng Shinori X-Touch nagiging effective para sa kanila. And napatumban lang, 3 miyembro. Hindi pa tatapos itong si Sena. But now they're gonna be contented kung ano man ang nakuha nila doon. Ang alupit ng Shinori X-Touch. Yun lang, malupit. Yeah, the layering of skills, overwhelming na eh. Kaya napapalupit na lang si Santi. Pero looking at it, no, tingnan mo naman. The graph just goes always towards the side of Shinori. Kahit makuha ng Aurora Hunters sa early, babawi at babawi daw ng Shinori. Ang nangyari kasi doon, parang nakakita ng magandang opening si Denjiro onto Kenma dahil wala nang panaka si Kenma doon with his umbrella rather. Pero kasi hindi pa napupull off ni Maki yung kanyang ultimate. Therefore, hindi nakapag-dash si Denjiro tapos pasok pa ni Sena at taking down Denjiro on that play tapos extending the lead of Shinori X-Touch. Man, two players mula sa Shinori Hunters napapa-back off nila yung 5 dito ng Aurora Hunters. Ganun kahirap yung laban right now for Aurora. Even resources, no, compared to the first game, hindi ganun ka-overwhelming yung pagkuha ng resources or value mula dito sa Shinori towards Aurora. Pero at the same time, talagang pumupunta na yung mga graphs natin para dito sa Shinori. It's almost about time na we might see another just dominating game mula sa Shinori. Tsaka parang sinasabi nila, ganito mag-obsidian ng early game. Parang ganun Pinakinaan na May talaga ganun eh. Ay, huli!
Kaso nga lang, yung Arlott na naman, enough ba para mabigyan nila? Kaya? And this will be enough para sa Aurora Hunters. Ito na yung perfect opportunity para sila yung makabawi. Kaso nga lang si Vlad nakakaramdam. Napakasakit naman ang mga hampas na magmumula kay Kiri. Hotdog bone na naman, auto Denjiro. Wala talagang kawala. Kapag natalian na, it's gonna be a double kill coming in from Senna. Idagdag mo pa yung paghabol na kay Damyon. Wala na atang kawala dahil may ipit siya mula doon sa 4 na miyembro. It's gonna be a mega kill na magmumula doon kay Atams at mukhang kakatok na nga sila sa pintuan sa may bandang itaas. May paparating pang Lord. Mag-isa lang si Escapo. Maaaring pumilit ang Shinori X-Touch. Sakto yung spawn ng minions. But the question is, will they be In the able to ball. defend? Re-recta yung kabila. Falling Star Moon sa gitna. Vlad, tinatry na hatakin yung mga Uy na. minions papunta doon sa may bandang gitna. Out na lang. What a save coming in from Aurora Hunters. Pero hindi natin matatanggal yung fact na lugi pa rin sila. Yeah, tsaka butas na yung base. Yun yung pinaka-importante na gusto lang naman kung dito ng SXT. And the waiting game na naman to para sa Aurora Hunters. With that team fight in the middle lane, nakakita tayo ng glimpse of what Aurora Hunters can do. Pero ang naging saving grace ng Shinori X-Touch is Maki on that Obsidian na nakumpleto na yung Holy Trinity na kailangan niya upang makapag-burst or makapag-damage ng tuloy-tuluyan para dito sa Aurora Hunters. Tapos isama mo pa yung burst na pwedeng ipakawala dito ni Kenma with that Kagura, and it's just dominance for Shinori X-Touch onto team fights. It's multi-layered, no? Once na may ibubuga dito yung Shinori, meron pang susunod. If nakakuha ang dalawa, meron pa ulit kasi nandiyan naman yung Obsidia every time na once na mag-dive in dito yung Esmeralda ni Vlad, kahit makapasok dito si Denjiro, that backline is almost always supported kasi ang layo din ang positioning dito ni Maki. It's a very, very great, parang multi-layered offense kumbaga dito ng SXT. And in just 70 seconds, aantay ata tayo ng Lord para sa ating dalawang teams. Tingnan mo, lahat sila nakatago lang. Pakiram naman Nag-hide and wala. seek lang yung dalawang teams. Wala eh, pwede pumilit yung Shinori X-Touch dahil sa kalamangan na meron sila. At ayun na nga, Phantom Phone, walang kawala. Pwedeng pumilit ulit ang Shinori X-Touch without the threat of the Fatal Links coming from the Atlas. Maaari nga talaga natapusin na nila to. Swerte sila na hindi pa umabot ng 12 minutes kaya na sumabog yung Torres sa may bandang ibaba. So it's gonna be the Lord na antayin ng Shinori X-Touch. Actually, kailangan ata kailangan malayer ng tama itong mga skills ng Aurora Hunters because parang yun yung magiging way nila in order to prolong the team fights or to somehow win team fights because you have to connect that Fatal Links talaga with the traction pulse kasi dun din susunod yung damage na meron dito si Atoms as well as Denjiro na possible din makaabot sa backline pero 10 seconds into the Lord, both teams are doing engagements dito sa may gitna. Yun yung overturn kasabay dito yung follow-up. Kaso nga lang hindi na mabibigyan pa ng tuluyan. Vlad ay nakatakas pa. Si Vlad ang mabibigyan. Kaso nga lang sa ngayon, lugi na naman ang Shinori X-Touch when it comes to the numbers. Pero pagdating naman kasi doon sa damage output na maaaring lang ibigay, pwede pa rin silang pumalag eh. Kung mapapansin mo, umaangat pa rin sila. Yeah, as long as buhay pa rin naman itong Obsidia and as well as itong Nolan, Aray ko! they have big fights pero tingnan mo naman. Forced ang go away ni Atoms dito just because of that fracture from Senna. So sa ngayon, medyo balanse. 5 nga yung Aurora Hunters pero Napaba ako. napapaisip din sila kung aangat sila o hindi. Ang laki kasi talaga nung gap na makikita natin. Kiri dito, kinukuha lang yung atensyon ng members ng Aurora Hunters. It's gonna be a Lord reset. Pag sumama na ulit si Vlas, yun, lamang na ulit ang Shinori. Reset lang ng Lord. 13 minutes. Tingnan mo si Kiri, tingnan mo yung pastuhan, no? Iniipit lang sila dito sa jungle nila mismo. Binlitz na nga ng Shinori X-Touch. Hininan na inantay pa. It's gonna be a Grabe, Fatal Link. Kiri. Traction Pulse. They wouldn't be successful. Hindi man tumama yung Phantom Phone pero andito na nga yung intercept sa may batang likuran. Ipit kung ipit. Sandwich play ang ginawa dito ng Shinori X-Touch. Inubos na nga yung mga miyembro. And that is gonna be a clean wipeout na magmumula sa Shinori X-Touch. At re-recta na sila sa base. Yung mga rookies magagawang patuguin ang defending champs. Tumitipi-tipi na sa mukha. Inikutan pa yung base. You can definitely see the rookies na nagpapakilala ngayon sa MDL Season 8. Cinematic moments given by Shinori X-Touch. Pinakitaan kung paano maglaro, pinakitaan paano mag-Obsidia, at pinakita kung sino nga ba ang tunay na kampiyon sa matchup na to. Third day pa lang nagpapakita agad tayo ng different moments. And nonetheless,
2-0. A clean sweep up sa buong series for Shinori. It all started out doon sa first turtle take na hindi pa nga masyado lumamang yung Shinori, pero kasi Pantay pa yun eh. alam nila kung paano i-play out yung buong game na yun after that 2-minute mark. And then doon naman sa ating last lord na kung saan napa-flicker out itong si Damien. Bawas gulat factor yon para sa Aurora Hunters. Therefore, adding another opportunity, a window of opportunity for Shinori X-Touch to create beautiful engagements. Lalong-lalo na kay Kiri na sobrang na-zone out yung backline for the side of Aurora Hunters. And now looking at our post-game stats, It's the same. regular emblems. Pero gusto kong i-highlight dito na 10k gold lead ang nagawa ng Shinori X-Touch, denying as well yung mga jungle creeps na meron dito ang Aurora Hunters. And now, lalong-lalo na dito sa na-farm out na gold dito from Maki, na siya din talaga ang naging saving grace from Shinori X-Touch, na grabe din yung damage per second ang kanyang naibigay onto that game. And now, mukhang napabili pa sila ng mga Winter Crown after nila ikut-ikutan itong Aurora Hunters. And speaking of Winter Crown, that play from Senna onto that last play na kahit gustong-gusto niyang i-sandwich ang Aurora Hunters, naging confident siya. Bakit? Dahil meron siyang Winter Crown at nakapag-triple kill plus nabuhay pa siya doon sa buong engagement na yun. Yun nga, parang cinematic din yung last moment natin, no? Since ang layo pa na mag-setup para dito kay Senna, sa kanya, ako na lang, okay lang. Masasurvive ka naman yan. And a little bit of known fact, no? Kanina, natapos natin game natin 14 minutes and 50 seconds. Balik ta rin muli yung last 2 seconds natin dito. And it's also the same. Grabe talaga. And in a 10k gold lead, SXT, we're about to see greatness. I'm excited for what they're gonna be showing us after, this day alone, no? Kasi kampiyon itong nakalaban nila. Aurora Hunters yung nakalaban nila. And looking at it right now, this is our big four pagdating sa ating labanan. Your rich guy is gonna be Senna. The carry is Maki. The sandbag is always gonna be Damien. And of course, si